Ayan mga ka-agri, pinarotor ko na sa insan ko yung tataniman natin ng sultan mga ka-agri. Mamaya papakita ko sa inyo yung punla ko kung gano'n nakalaki. Traditional na pagpupunla. Ayan, hinihingal pa ako mga ka-agri dahil tinanggal ko yung mga damo-damo dyan. Tapos yung mga nagpulakan ng Jimilina. Yan, nakakahingal mga ka-agri. Ayan, igagayak na natin to para sa pagtataniman nga natin ng sultan. Shoutout sa'yo, si Boss Along Almasan dyan sa may Nueva Vizcaya. Ito, magagayak na ako. Sa totoo lang, matagal na sana dapat tanimin yung punla ko. Kaya lang, sobrang dami ko kasing trabaho. Kaya hindi na natin naasikaso. Naasikaso ko pa yung pan kasi mga ka-agri. Naasikaso ko pa yung pagtataniman natin ng sweet corn, yung Dato F1. Inalis ko yung dati kong sili. Yung binablog ko na sili dati na panigang, inalis ko na yon. Tataniman ko ng sweet corn na yan. So balik tayo rito sa tataniman ko ng sultan mga ka-agri. Nasili rin, ayan. Pinatubigan ko muna to mga ka-agri kasi pagka hindi pinatubigan, kalupaan kasi dito la sa lugar ko mga ka-agri. Pagka hindi ko yung pinatubigan, kuwan siya, buubo. Tipak-tipak, mahirap igayak mga ka-agri. Kapag tipak-tipak, kailangan ganito yung lupa. Ayan, ganyan. Pero hindi pa natatapos dyan. Ang gagawin ko rito, pagka medyo naarawan to, natuyo yung ibabaw, kukunin ko pa, yun yung hand tractor namin. Ayan, ito hand tractor namin na to. Susuyudin ko pa to para mapatag siya, saka ako dadayusan. Ang daming trabaho mga ka-agri. Kaahon pa lang natin na nag top dress dun sa may sibuyas natin. May papatubigan pa tayo mamayang konti. Dumating kasi yung magro-rotor itong si Insan mga ka-agri. Kaya pinarotor ko na. Ayun o, kaganda ng pagkakarotor mga ka-agri. Ayun yung rotor o, 5018 ng Kubota. May rotorin kasi siya mga ka-agri. Kung makikita yung putik-putik yung rotor, nagro-rotor siya dun sa bukid na. Yung palayan dito mga ka-agri, naggagaya ka na kasi may tubig na nga yung irigasyon. Kaya ayan, nagro-rotor siya. Dinaanan niya lang tong sa atin mga ka-agri. Doon siya dumaan, nandyan sa may, ito kasi kalsada, daanan niya yan. Yung akasya na yan, kalsada yan. Gumuwi na rin siya rito kasi sabi niya, dadaanan ko na kasi dadaan din ako doon. Kaya dinaanan niya na rin tong sa atin mga ka-agri. Yun nga lang, nabigla ako kasi nga andyan na siya. Kaahon lang natin na nagpataba, nag-top dress doon sa may sibuyas natin. Nakakapagod mga ka-agri. Kaganda ng pagkakagayak mga ka-agri. Eto, purong kalupaan to mga ka-agri, walang buhanginan dito. Etong kabila na to, eto gilid na to, banligin. Ayan o, may mga gilid ng kawayan dito. May kawayanan, sa gilid ng kawayanan. Kaya okay lang mga ka-agri kahit hindi na ako magbalag dito kasi ito nga, may harang tayo, may barrier tayo dyan. Yung gawin naman doon, medyo lagkitin siya pero may pagkabanlikin din siya. Mistisong galas kung tawagin namin mga ka-agri. Mistisong galas yan, yung dalawang pinitak na mahaba na yan, yung tatsulok saka yung susunod. Tinataniman talaga yan ng palay, kaya lang dahil nga medyo hirap na abutin ng irigasyon yan, kaya hindi daw nila magagawa ngayon tag-ula ay tag-araw kasi nga walang tubig. Hindi hirap silang paabutan ng tubig yan, kaya ang ginagawa nila, pinaparent na lang nila sa atin mga ka-agri. Yan, nirent ko na. Ito yung nirent ko simula rito hanggang dun. Bali patatsulok siya. Ang itatanim ko rito, isang latang Insan! Hindi niya binubura yung pilapil. Baka nagkan siya. Sabihin natin. Insan! Kaya hindi nakatingin mga ka-agri. Burahin mo na rin to. Burahin na. Buburahin niya na yung pilapil. Baka akala niya hindi ko pinapabura yung pilapil kaya nililisan niya. Ito, itong pilapil na to. Ayun o, napakaganda ng gayak mga ka-agri. Durog na durog. Maganda talaga kapag yung pinapatubigan natin. Pagka napatubigan, wag nyo ipaparotor kagad na pinatubigan kasi maragkit yan. Didikit-dikit yan doon sa may rotor.
Ang gagawin natin mga ka-agri, mga 4 hanggang 5 araw. Dapat tuyo yung ibabaw. Ganito. Ito pinatubigan natin mga ka-agri. Ayan o. Pinatubigan ko na to, kaya lang pag namuti na yung ibabaw, yung hindi naman puting-puti mga ka-agri, yan, tamang-tama na siyang iparotor niyan. Hindi na natin kukuhanin. Ayan. Tamang-tama lang siya na kuan. Kasi pagka ganyan mga ka-agri, maganda yung magiging rotor niya, durog. Nakita nyo naman siguro mga ka-agri, no, durog na durog. Saka itim yung lupa mga ka-agri, gawa ng yung mga dahon ng ayan o, dahon ng ano to, kawayan. Tumatambak kasi rito kapag dry season o yung tagaraw. Kaya nangyayari, pag kumapal yung dahon ng kawayan dyan, sinunog ko muna yan. Kaya medyo meron siyang carbon. Kaya pampataba pa siya ng lupa. Okay lang naman sana, hindi ko susunugin. Kaya lang may mga damo-damo din kasi dito. Makapal yung damo niyan dati. Kaya yung pinagtabasan ko, sinunog ko na rin para minsanan. Napakaganda mga ka-agri. Ang oras, time check natin mga ka-agri. Anong oras na ba? Nandibilib pa. Alas 12:20 mga ka-agri ang oras. Talagang wala tayong pahinga ngayon. Anong, gumilid ka lang. Baka madali ka dyan. Oh, napakaganda. Inulit pa oh. Eto mga ka-agri, maganda yan. Ipapa-double passing pa natin yung ganito. Yan, pagkayari yan, ipapa-double passing natin. Pero hindi na sa akin mga ka-agri kasi nagtitipid talaga ako sa budget ngayon. Kaya ang gagawin natin, hindi na natin ipapa-double passing o hindi na natin papaulit yan. Pero mas maganda mga ka-agri kung papaulit. Mas maganda talaga yung gayak. Tingnan nyo naman. Napakaganda ng pagkaka-araro. Wala kang makikitang damo halos mga ka-agri. May makikita ka man dyan, pakunti-kunti lang. Okay na, insan! Ay, pinaspasan niya na. Nag-high na siya mga ka-agri. Naka-high na yung rotovator kaya mabilis. Maliit kasi yung lugar doon mga ka-agri kaya nahihirapan siyang umikot. Yung nasa harap na yun mga ka-agri, ito. Shoutout sa'yo, Didi Nature. Dito sa amin, itong traktor ay ginagawang panghakot yan. Ayun o, merong nakalagay dyan, panghakot ng palay sa may gitnang bukid. Tapos doon sa likod niyan, meron pa yan. Nakakarga niyan, 25 na kaban. 20 hanggang 25 na kaban, kayang-kaya ikarga dyan galing sa bukid, kahit lunak mga ka-agri. Ganun yung sistema sa amin. Kaya tingnan nyo yung traktora rito, may mga nakasinta na sa harap na ganyan. Yung sa harap hindi na tinatanggal, yun sa likod na lang kasi kakabitan ng traktora yan, ng rotovator, kaya tinatanggal yun nasa likod. Yan, napakaganda. Ito nga pala yung palayan dito sa amin mga ka-agri. Siguro hindi lang 5 hektarya doon nandito sa amin, sa may lugar namin. Talagang maluwang talaga yung palayan dito mga ka-agri. Saka irrigated dito sa amin kaya ayan, maraming nagpapalay, maraming abot yung irigasyon. Nandiyan yung sibuyasan natin oh. Kaya pinatay muna natin yung makina mga ka-agri kasi andyan na yung magro-rotor sa akin. Ayun oh. Yung sibuyasan natin, nandyan lang tayo. Oh ayan, dyan tayo kanina. Dito, doon sa lugar na yon. So maganda yung view dito. Babayan mga ka-agri, mababayan. Dito mataas siguro mga 6 meter o 8 meters yung taas niyan mga ka-agri. Simula rito sa taas natin. So ayan, tapos na mga ka-agri. Maraming salamat. Uuwi na rin ako. Kakain muna tayo mga ka-agri para maya mga alauna sasabak na naman tayo. Patutubigan natin yung area nating isa sa sibuyasan. San?
Woo! Ibibigay ko na ba yung bayad? Yung bayad? Bibigay ko na sa'yo? Bibigay ko na sa'yo yung bayad, 400. Hintay mo na ako doon. Kukunin ko. Ayan, kukunin natin yung bayad mga ka-agri. 400 daw yung bayad natin. So, sulit na mga ka-agri. Kasi dito mga ka-agri, hindi per ano tawag dito? Hindi per oras yung binabayaran dito. Hektaryahan. So 1,000 square meter. Sa 1,000 square meter mga ka-agri 400. Sa mga isang hektarya, times 10 mo lang yung 400, 4,000. Isang hektarya 4,000 yung binabayad dito. Tara mga ka-agri. So yun, ikakat ko na tong video. Hanggang dito na lang muna mga ka-agri.